Siyempre po, pagpapala ang nais kong iparating sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. Sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng mga bibigat na sakit, ligtas sa anuman, kahit na anumang kamalasan yan, maiwas na sa inyong lahat. At dito na lamang mapunta yung mga kamalasan dito sa mga anti-kalingap. Ayan. At siyempre, sana ang dumating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po. At maya-maya lamang po ay mayroon po akong babasahin dito na chat po sa akin na masasabi kong trending. At kung depende kung pati yung picture ay ipapakita ko. Depende po yun kasi nag-aantay din po ako ng reply muna ng abogado ko kung pwede kong ipakita dito. At bago po yan, siyempre ay may mga dapat lamang po tayong mga reaksyonan dito. Kagaya na lamang po yung mga tuloy-tuloy po na pagbibigay ng komento itong may anghit na butanding. Ayan po, tuloy-tuloy po eh. At puro pa rin po pang babatikos dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Yung yung ginagawa po nitong si butanding na ito. At talaga namang di ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha niyan or kapal ng bilbil na kung ano-anong sasabihin dito sa taong nagbigay sa kanila ng kaalwanan sa buhay at nagbigay sa kanila ng maayos na bahay, tapos ganyan at puro pang i-insulto pa ang ginagawa. Anyway, ipapaubaya na po natin yan kay Kuya Bal Santos Matubang. Total, mayroon na mga ang alam ko, mayroon na mga sinampa or isasampang kaso dito sa mga ito. At gusto ko lang din pong punahin, bakit kaya wala nang tigil yung bunganga nitong si Dr. Bayag. Wala nang ibang sinabi kundi yung mga palipad at sponsor. At hindi na kayo nahiya sa mga sponsor ninyo na pinag-aawayan ninyo yung mga palipad-palipad na yan, mga pakulay-kulay na yan. Hindi kayo nahiya, no? Sana sa private nyo lang pinag-uusapan yan, kayo-kayo na lang nakakaalam, hindi nyo malalaman pa nitong mga nag-i-sponsor, hanggang ngayon na nag-i-sponsor sa inyo ng mga tanga. Diba? Nagpapaligsahan kayo sa sponsor, nagpapaligsahan kayo sa palipad, nagpapaligsahan kayo sa pakulay. Ganun na ka-big deal yan. At baka po hindi nalalaman itong mga sponsora, baka po hindi niyo alam ito. Yung mga nag-i-sponsoran na mga malasado. Sa totoo lang po, kayo na mga nagpapalipad, nagpapakulay na yan, baka mas marami pang pira yung mga pinapakulayan ninyo niyan kisa sa inyo. Baka hindi niyo alam yun. Kung hindi niyo alam, pues ito ang video na para sa inyo. Sa totoo lang po, kagaya nitong si Dr. Wakwak na ito, sumasahod po yan sa video, sa YouTube. Bakit nyo kailangan magpakulay? Bakit nyo kailangan magpalipad dyan sa mga yan? Bakit nyo kailangan mag-Gcash? Yun ang sinasabi ko. Maging dito kay Beyonce. Bakit nyo kailangan magpalipad? Alam ko naman, kahit na itanggi ninyo, ay talagang marami sa inyo or halos sa inyo nagyayabang na lang para lang masabi, para lang ma-shout out, para lang masabi na nandiyan kayo.
Ha? Kayabangan po yan. Una, sana kung wala kayong kamag-anak, madalas kong kuwan ito, itapik. Sana kung may mga kung wala kayong kamag-anak nagdarahop sa buhay, pwede. Di po ba? Pero mamaya na po natin balikan yan. At gusto ko lamang pong basahin sa inyo itong ito po, chat sa akin ng kwadito. Paano ba ito? Nako. Gusto ko po sana maipakita sa inyo yung totoong sinasabi rito. Ayan po yun. Kasi nga po ayaw kong sabihin niyo akong fake news dito. At siya nga po talaga ang nagsabi nito. Ito babasahin ko na. Sir Birana, good PM po. Ito po ang trending ngayon. Dating Kalingap Angel na ngayon ay namumutla na ang tinggil. Ayan po. Ayan. Trending po ngayon. Sabi niya, dating Kalingap Angel na ngayon ay namumutla na ang tinggil. Paano kaya niyang nasabi na namumutla na ang tinggil? Yun po ang tanong natin. Kung bakit niya nasabi na itong dating Kalingap Angel ay ngayon ay namumutla na ang tinggil. Bakit kaya nasabi niyan? Katunayan po, mayroon po siyang isinend sa akin na picture. As in tinggil po talaga. Na makikita mo talaga rito na putlang-putla talaga. Ngayon, ay nakakaintindi naman po tayo ng privacy, ika nga. Ay hanggat hindi ako ginugo, hanggat hindi naggo sa akin yung abogado ko, ay hindi ko po ipapakita dito. Una, ay ito namang tinutukoy nito na dating Kalingap Angel ay para sa akin ay minimal lang po yung kanyang nagawang kasalanan. Para sa akin ayaw ko lang sa iba. So, ganun pa man, ay itong nag-send sa akin na ito, yun nga sinabi. Sabi pa nga niya na ito ang katunayan na totoo itong sinasabi ko. Parang kuha po ito sa kwan eh. Parang kuha po ito sa banyo sa inodoro. Ayan oh. Tapos, ayan po oh, ang pangit. Ang putla talaga. Grabe. Parang anemic po eh. Grabe, ang putla. At kung akin pong ikukumpara dito sa atin ito, yung atin ito maputla-putla pa eh. Ay hindi, mapula-pula pa eh. Pero hindi po yung kanyang tinggil hindi ko po nakita yung tinggil ng atin niya. Yung itsura ng pangangatawan nila, parang mas mapula-pula pa yung tinggil ng atin niya kaysa dito sa ito. Mismong may tinggil na maputla. Ano? Hindi po ako makatawa. Dahil nga unang-una, parang naawa ako na hindi ko malaman. Kaya nasabi ko lang sana, sabi ko, parang maliwanag na nakarma ito. Dahil unang-una ito, nung sikat na sikat ito.
At yun, bigla na lang nagpasabi naman na wag na lang daw siyang i-vlog. Nagpasabi naman. Pero nabigla po lahat ng mga tagahanga nito, talagang galit na talagang nabigla. So ngayon, kung ito pong litratong ito na pinadala sa akin, kung akin pong pag-aaralan mismo yung mula sa mukha niya hanggang sa talampakan niya. Kasi nung sinend po sa akin yung ng hapon, ay tiningnan ko agad kasi nagbablog-vlog na rin po ngayon. May vlog na rin po. Tiningnan ko po. Pinag-aralan ko po yung buong katawan niya. Well, kwan po, tugma po dito sa tinggil na ipinadala sa akin na ang putla-putla. Kasi talagang ito po, napakaganda po nito eh. Ex-angel na ito, napakaganda po nito. Grabe po ang ganda nito. At bagay na bagay yung pagiging masabi nating malaki ang mata. Pero bagay na bagay po sa kanya. Pero nung panoorin ko yung mga ibang vlog niya, tuyot na nga. At marami pa pong sinasabi dito itong nagbigay sa akin ng itong nag-send sa akin. Na ito raw po ay parang ang pahinga lang daw po yata nito ay pagkakain at saka iihi ang pahinga nito. So, kaya parang naniwala naman ako dito sa nagbibigay ng impormasyon sa akin kasi nga makikita mo yung sa manifestation ng kanyang katawan. Parang luray-luray na. Tapos, wala na yung ganda. Tapos, parang tuyong-tuyot na. Parang tuyot na. Ang bata nito, Pero, parang mas makakon pa nga eh. Hindi bagay. Ito naman si Hayat at talagang tuyot na talaga yan, si Hayat. At saka wala na yung tinggil ni Hayat. Kung na yan, crispy na. Yun ay ayaw dito kay Kenred. At pagka pinitik mo raw ang dulo niyan, nagtatalbogan kasi na crispy. Pero ito po hindi eh. Kita ko, grabe. Meron pang ganito. Parang ito po ay parang ginirgir po ito ng parang hindi ako nagkakamali dito, parang kung makakapagsalita lang itong kwan niya, parang gusto nang umiyak. Yung itsura po nito, yung itsura nitong tinggil nito, parang iiyak na hindi mo maintindihan. So siguro talagang hirap na hirap. Sa bagay, kaya naman hindi ko mapangalanan ito. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo ay wala naman pong masamang ginagawa ito. Wala po. Wala pong masamang ginagawa ito. Total sarili naman po niya yan. Kahit pa magpa-jerjer yan sa kung sino, ay wala po tayong kwan doon. Hindi po natin pwedeng saklawan yun. At kung totoosin nga po ay masasabi nga natin na may konting utak isa doon sa isa. Ito po, may konting utak. Alam niyo po ba kung bakit ko nasabing may konting utak? Kasi unang-una, kahit pa ingud-ngud niya yung ulo niya sa paghahanap buhay, hindi niya ngayon makakamtan yung buhay na tinatamasa niya ngayon. Una, may bahay na rin po yan. Maganda rin po ang bahay.
Pangalawa, sagana na rin po sa pagkain. Talagang busog po lagi. Maging ito pong tinggil niya ay busog din po na lagi yan. Kasi ang sinasabi nga nung nagbigay sa akin ng impormasyon, kain at saka ihi lang daw ang pahinga. So wala tayong pandoon. Walang problema sa akin yung ganun. Maging liberal tayo at huwag niyong sabihin na bastos ako. Dahil ito, binasa ko lang sa inyo yung nagbigay sa akin ng informasyon. Maging liberal tayo, huwag tayong magpakimi-kimi, no? Sabihin niyo na mabastos ako. At below the belt ang bunganga ako. Ayon po nga sa akin ay para kapulutan na rin po ng aral. Lalo na po yung mga ibang kabataan. Hindi ko po sinasabing tama ang ginagawa nito. Pero, kung maaaring ang pumasok sa kanyang isipan, ayaw ko nang bumalik sa dating buhay namin na ganun katindi ang hirap. Maaaring yun ang pumasok sa kanya. At dahil nga mayroon na dumating na pagkakataon, grinab na niya. Kasi hudang ngumuwi yung tinggil niyan, wala na sa kanya. Dahil nga inisip niya, uunahin ko muna itong pamumuhay namin. So, yun po. Maaaring yun doon na po pumapasok yung kasabihan na ginamit lang niya yung utak niya. Na kahit na masira na yung tinggil niya, total nakatago naman yan, hindi naman makikita sa mukha niya. Pero nakakakon nga lang, nakakapanghinayang lang dahil kung hindi umalis sa kalingap ito, magiging maganda pa ang buhay nito at hindi niya na isakripisyo yung tinggil nito. Hindi. Kung hindi umalis sa kalingap. Hindi sana sirang-sira. Hindi sana ngayon tuyong-tuyo. Tingnan. Parang malapit na po maging kamukha ni Hayat ito na parang mukhang aswang na rin. At talagang tuyot na. Grabe. Para makita mo yung sa disyerto na may mangilan-ngilan na tubo na damo na talagang tuyot na. Grabe. Tapos ito putlang-putla yung bilat. Yung kadiri. So, ito po ay tinapik ko lang po ito dahil nga gusto ko lamang pong kapulutan ng aral ng mga kabataan na makakapanood dito na huwag niyong gagamitin yung inyong mga tinggil para lang umangat yung buhay ninyo. Una, nandyan yung sakit. Gumanda nga ang buhay ninyo. May pira kayo. Magkakasakit naman kayo. Alam niyo po ba, lalo na yung paiba-iba ang pumapasok dyan? May posibilidad po na makontamina yung inyong tawag dito, mattress. At wala rin pong pinagkaiba yan doon sa nagparas pa. Yung nagpalaglag ng bata tapos pinaras pa yung mattress. Yan po yung marami po dyan posibilidad na hindi na po magkakaroon ng anak yung mga ganyan. At siguro po sa mga kabataan natin, huwag po natin isipin yung instant money. Huwag po natin isipin na dahil may magbibigay sa atin, sige na lang, ibibigay ko na rin itong bilat ko. Huwag ganun. Bagkos ang inyong isipin, sikapin ninyong makapag-aral at makapagtapos. Lalo na po itong mga nandito natitira sa Kalingap Angels. Wala kayong ibang isipin. Paulit-ulit ilang bisis ko na pong sinabi ito. Wala sa labas ng Kalingap ang ikaaaluan ng buhay ninyo, maliban na lang kung gagayahin ninyo itong dating Kalingap Angel na ito
na isinakripisyo yung tinggil na ngayon ay hiwi-hiwi na yung bilat nito. Ang isipin nyo, makapag-aral kayo, nandyan pinapag-aral kayo ng Kalingap, tinutulungan kayo, hindi man totally, pero tinutulungan kayo ng Kalingap. Tapusin nyo yung pag-aaral. Huwag na huwag nyo ipapasok sa isipan ninyo yung kung may nag-offer na sa inyo, igagrab nyo na hindi. Huwag. Lalo na kung ang kapalit ay sira naman yung inyong mga tinggil. Ano? Huwag ganun. Ngayon, sa totoo lang po, hindi ko talaga kung ito, hinayang na hinayang ako dito sa batang ito dahil nga napakaganda eh. Anong sinabi nitong mga artista? Ngayon, ng mga artista na mga mukhang burikat na mga artista dito ngayon, walang sinabi. Noong kanyan noong nauna or medyo tumatagal-tagal na binablog yan ng Kalingap. At binihisan pa nga yan at yung sa salon na yun, inayusan. Grabe po ang ganda niyan. Ngayon, makikita nyo, parang nilambitin ng 10 baka yung katawan na bagsak na bagsak. Tuyot na tuyot. Ayan. Pero, sige po, hanggang dito lang at hanggang ngayon po kasi ay walang chat yung abogado ko kasi nga nagtatanong, kanina pa ako nagtatanong kung pwede ko bang ipakita itong picture dito. Pero hanggat wala po yung go signal abogado ko, hindi ko pa pwedeng i-connect ipakita. Grabe po. Para po ba yung parang, di ba pagka bumili kayo ng tahong, tapos yung patay na tahong, yung putlang-putla, yun po. Ito, grabe. Parang anyway. So, dalawang topic po tayo. Itatopic po rin, isasama na rin po natin itong dating Kalingap Angel din. Dating Kalingap Angel din ito na masasabi natin talagang hindi ginamit ang ulo. At pero dahil nga sa impluwensya ng magulang at yung mga nakapaligid sa kanya, nagpadala sa kanya sa ganung impluwensya. Na samantalang kung tutuusin, napakaganda ang magiging kapalaran niyan dito sa Kalingap team na pinangungunahan ni Rab. Ganon din po. So, kahit naman siguro may talino itong batang ito, pero palagay ko wala, ay madadala talaga. Lalo na kung ang nag-i-impluwensya nito ay yung nanay niyang mukhang kwarta. Sabi siguro, ay i-grab na natin ito. Total, mayroon tayong sponsor na milyonaryo. Ang hindi nila alam, under surveillance na itong sinasabi nilang sponsor na ito. At ito pala ay ito pusakal na sindikato. Ngayon, at ang matindi pa nito, yung mga pinapalipad, yung mga pakulay, yung mga ginigikas itong mga malasadong mga sponsor, ipinapatalo lang sa sabong nitong tatay nito. Yun ang masakit. Nagkaroon sila ng alaalagang baboy, yung pinagbintahan, pinang sabong lang. May nagbigay na para magtindahan, yung pinagbintahan ng laman ng tindahan, isinabong lang. Talo. Wala na. So yan po ang kwan. Hindi po tayo natutuwa doon sa ganon. Bagkos talagang nakakagalit. Dahil unang-una, hindi nila pinahalagahan yung mga pakulay, yung mga binibigay ng mga
Nagpapakulay na yan, yung mga nagbibigay ng palipad-palipad na yan. Saka sa Gcash na rin. At ito. At iba na naman ang pinagnanasaan nitong isang honghang na nagkokunwaring big sponsor, itong sponsor daw ni Joy, ha? Sponsor ni Joy na ultimong centavos walang niambag kundi nangungulikta doon sa mga kakilala niya. May napanood ako na vlog niyan or live niyan na yan ay pupunta raw sila at imimit daw nila yung sponsor daw ni Beyonce. Tingnan mo, siya ang magmimit. Kasi nandoon yan sa Madrid sila Spain. Ano? So, ibig sabihin talagang ito. Talagang nangungulikta ito. Pero hindi kayo nakakasigurado nito. Kagaya nitong dito sa mga sponsor dito kay Joy na ito. Kaya nga dati, ang tanong ko, magkano ba yung pira niya na binigay kay Joy at babayaran ko? Diba? Mayroon akong vlog na babayaran ko. Huwag lang niyang pagnanasaan itong bata. Siguro, sabi ko nga dito sa nagbigay sa akin itong, nag-forward sa akin ito, nako, nung makita ko itong tinggil na ito, iiling-iling ako. Dahil sabi ko, kung siguro ang pinagpasahan ito, itong information na itong tinggil na ito, ay dito kay Buwan at saka dito kay Nuli, walang gagawin diyan kung magsasalsal sa kalsada yung mga yan. Ay mga kwanto, mga mukhang tinggil itong ito, itong dalawang ito pa, si Buwan mukhang bayawak yan. Mga mukhang tinggil yung mga yan. Kaya, delikado. Anyway, yun lamang po ang siguro ay ito naman po ay hindi po paninira ito, kundi sinasabi ko lamang po ang totoo dito na pagkatapos kayong tulungan, sana inalagaan ninyo yung mga lahat na may tinutulong sa inyo, inalagaan ninyo at sinikap ninyong hawakan ng mahigpit. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay may magbibigay, magpapalipad sa inyo. Tandaan ninyo yan. Ngayon nga nangyayari. Napakaraming pira niyan dati. Pero ngayon ay ayon din sa ating nakuhang informasyon, di ba nga nagsanla pa nga raw yan. So anyway, ay na-i-vlog ko na yan, hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa. So hanggang dito lamang po at huwag po kayong mag-alala. Once na nag-go yung aking abogado na ipakita ko yung tinggil na itong putlang-putla na, ay gagawin ko pong ipakita. Pero pansamantala, dahil nga ayaw ko naman pong makasira ng tao, ay panatilihin ko munang nandito sa cellphone ko. At titiisin ko muna na huwag ipakita ito kay Buwan at saka doon kay Nuli. Kasi oras na makita ito ni Buwan at saka ni Nuli, sisiguraduhin ko maraming mamanyakin itong dalawang ito. So hanggang dito lamang po at maraming salamat sa lahat po ng mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ibigay na nawa sa inyo yung laging yung naririnig sa akin na, Lord, huwag mo na akong bigyan ng blessings para sa akin. Sobra-sobra na ang blessings na ibinigay mo sa akin. Ibigay mo na lang pong diretso, Panginoon, dito sa lahat ng mga subscriber ko ang blessings na dapat na ibigay mo pa sa akin. Maraming salamat po at maasahan po ninyo na yan pong pagdarasal kong yan, matutupad yan sa lalong madaling panahon. Amen.